minsan by chance, 'di ba? Nagkakaroon ng chance yung mga taong lumipat sa role nila no, na related sa cybersecurity. Pero on a normal situation, ano yung magandang path na tahakin nila? Kasi syempre di naman lahat nabibigyan ng ganung chance eh. 'Di ba? Okay. Kung gusto lang, let's say ako, kunyari lang, gusto kong pumasok talaga. Lagi kasi natatanong yan, nababasa ko lagi sa mga Facebook pages. Paano ba magsimula? Yung iba naghahanap pa ng mga school, no? Na nagtuturo ng cybersecurity. Pero lagi din sinasabi din sa mga Facebook group na hindi mo matututunan yung cybersecurity sa konting short course. Yes. 'Di ba? Isa 'yan sa mga real truth. Tama ka dyan. So, actually, may kwento ko para dyan. Ay, gusto ko yan. Kasi naalala ko to eh. Sige, so may isa akong event na pinuntahan dati. I think last year yan. At nakasakay ako sa isang Grab, no? Pauwi. At yung Grab driver, IT graduate siya. At yung IT graduate na to, pero wala siyang alam sa security. Ngayon, kinakausap ko siya, nag-BPO pala siya. So, nag-BPO, nagrereklamo siya tungkol sa nangyayari sa BPO ng kumpanya niya, yung supervisor, team leader niya, may ganyan. Ngayon, itong Grab driver, tinatanong ako, "Sir, ano ba yung ginagawa mo sa trabaho mo? Saan ka galing?" Sabi ko, "Okay, ito yung ginagawa ko, cybersecurity. Pinipigilan ko yung mga hacker, ganyan." So, naging excited siya. Sabi niya, "Wow, ganda nun ah. Like, gusto ko rin try. Ayaw ko na mag-BPO, no? Yung Grab, siguro pwede ko i-sideline na lang, pero gusto ko pumasok dyan." So, ano dapat aralin ko? Ano dapat ang aralin? So, sabi ko, okay, so, may mga free courses sa TESDA. Yan yung una. Kasi libre yan. Tapos, may ibang kurso sa mga international na certification bodies, no? Katulad ng ISC Squared, nagbibigay ng libreng pag-aaral sa cybersecurity. At yung certification yan, siguro nasa 5,000 pesos yan, pero sa totoo lang, sa pag-aaral niyan at may napakita ka lang na marunong ka, pwede ka magkaroon ng entry-level job sa cybersecurity or sa security. Sa mga ibang nasa IT dyan, or example sa mga ibang nasa IT, pwede kayo magsimula sa kahit anong role sa IT muna. At mag-transition lang kayo sa cybersecurity. Konting kausap lang sa IT security team ninyo kung gusto nyo pumasok at makapasok din kayo pag konti-konti. Tapos sa mga example, yung sinabi ko mga CPA, magsimula muna kayo sa audit. Audit muna, from internal audit, maging IT auditor kayo. Okay, bago pumasok sa cybersecurity. Kasi medyo malapit sa cybersecurity ng IT. So, IT audit. Kapag HR naman, pumasok kayo sa training and development or learning and development teams ninyo. 'Di ba? Tapos, kapag may nakausap kang mga security professional na dyan sa cybersecurity, pwede na rin na mapakita nyo na interested kayo dyan para posible makapasok kayo sa industriya na ito. Pero just to add, no, syempre ako bilang dati rin nasa cybersecurity industry, yan ang industriya niyan is always evolving. It never sleeps. Parang sabi ko nga, mas mahirap pa ang IT nga sa doktor eh. Kasi 'di ba, ang mga scientific findings sa mga doktor usually, 'di ba, yan, parang every year may bago, pero hindi siya yung parang matulog ka lang bukas may bago. Oh. 'Di ba? Tama. Magbakasyon lang tayo ng 2 araw, magugulat kami nangyayari na. Ganon ka critical, ganon ka fast-paced yung IT, no, and especially cybersecurity. Kaya sabi natin mas mahirap talaga. Mas mahirap talaga. Contrary to public na paklik-klik lang. 'Di ba? Kasi yun, parang ang concept ng ibang mga mga kababayan sa cybersecurity lagyan mo na ng antivirus yan. It doesn't end there eh. Yung mga antivirus is just a tool technically. Pero sometimes nga depende pa sa situation, minsan nga hindi natin pwede gamitin. Oo. May mga ganong scenario, 'di ba?